Happy anniversary po sa ating St. Peter community. Palakpakan natin. 45 years. No? 5 taon na lang po ay golden na po tayo. No? Kaya napapansin ko, nagkakaroon na rin tayo ng edad. No? Kaya si Brother Osinar, no? Ay para na siyang si Santa Claus. No, si Erwin, bata pa yan, pero puti na rin ang buhok. No? Pero makita natin, no? We are so much blessed. And happy anniversary for the Talita Kum Healing Mass, 23rd anniversary. So kaya pinagpapala po tayo at dapat lang tayong magpasalamat. No? Alam po ninyo, itong 2025, yung na-awardan na pop singer, no? Ay yung isang member ng Blackpink, si Rosie. Dahil ang kanyang kanta naging sikat, yung Apata Apata. No? Kaya pag naalala ko yung Apata Apata, no? Parang apathy. No? The meaning indifferent. Ibig sabihin, yung taong walang pakialam, yung taong manhid, yung taong masabi nating insensitive. No? Pero lahat po tayo bilang binyagan, no? Kahit hindi po tayo binyagan, we are a social being. Hindi po tayo no man's on an island. Tayo po ay related, no? To anyone. No? Hindi po tayo nag-iisa. No? Kaya sabi, no, yung pari daw, no, taken from the church and will be sent back to church. So ibig sabihin, no, we are existing for a certain purpose. No, sabi nga, the greatest of all commandments, one would be to love God with all our heart, with all our soul, with all our strength. At second, love our neighbor as we love ourselves. No, mahalin natin ang ating kapwa o ang madlang people, no, gaya ng panukat natin sa pagmamahal ng ating sarili. Wala pong Kristiyano na sasabihin natin makasarili. No? Kaya sinasabi dito sa Ebanghelyo, no, ay ang kwento tungkol sa isang mayaman ang pangalan ay Dives. No? Complacent. No? Ibig sabihin, having such comfort but becoming unconcerned for any situation, for any ambition or improvement. No, kapag ka tayo ay nagpapakasasa, tayo ay laging busog. No? Kuminsan wala na tayong pakiramdam sa kapwa natin. Lazarus is near the door of the house of Dives. And table is full of food, and Dives is the only one to consume. And we know he would not be able to consume everything. But because of so much comfort, no, the rich man did not see that there is a beggar who is malnourished, butot balat, gutom na gutom, pero hindi niya niyaya, no, to sit down and dine with him. But instead, no, Lazarus as if he does not exist. No? Kaya yung mahirap, yung mayaman, no? Sasabihin natin, ang isang bansa ay talagang tunay na Kristiyano at nananalig sa Diyos kung ang gap ng mahirap at mayaman napakaliit.
kung napakalaki, napakaraming ganit at suwapang. No, that's why when both of them died, no, the rewards of Lazarus is to stay in heaven. Whereas the insensitive, no, the blind man who is rich, blind spiritually, no, morally, no, sasabihin natin, he was thrown into hell. Kaya napakaganda po na sana may pakiramdam po tayo sa kapwa natin. No? Hindi po tayo nagpapakasasa. Si Lazaro kahit na gutom, naghihirap, may takot sa Diyos. No? Hindi niya hinold up si Dives at sinabi, tatalian kita, no? Bubusalan kita, ako kakain yan. Pero nag-aantay lang ng habag at awa sa isang mayaman. May takot sa Diyos. Hindi dahilan kapag ikay mahirap, kailangan kang magnakaw. Pero nakakagulat sa panahon natin. No, ang dami nasa posisyon. Ang ganda-ganda ng trabaho. Pero hindi pa sapat na magkaroon at magpakasasa. Marami pa rin ang gahaman. Magnakaw ang mahirap ng 1,000 o 500 na kukulong. Pero ang mayaman, nasa poder, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Pero manhid, di natatakot. No? Kaya napakasakim. No? Kaya sabi ng Panginoon, hindi makakalagpas. No? Kahit na hindi mahuli, no, na kulang sa batas o pinaglalaruan ng batas. No? Masabi natin sa batas ng Diyos, hindi po tayo makakatago. No? Kaya masabi natin na sana may mga tao, no, mabuti pa yung manok pag tumuka, tapos titingin sa langit, tapos meron parang sinasabi, no, salamat, nakakain po ako. Nakukontento. No, hindi ka pa tumutuka, merong mga taong gahaman, hindi pa tumutuka, pinagpaplanuhan na kung paanong magkamal ng limpak na salapi kahit na labag sa batas ng Diyos. Kaya sana tayo maging mulat. No? No? Maaring no, yung paghaba-haba, no, ng paglilitis, minsan nakakalimot na. No? Pag pinalagpas natin, no, yung mga taong gahaman, no, hindi po yan matututo na tumigil sa kasamaan. Kaya napakaganda po na sinasabi, lahat po tayo, huwag magbulag-bulagan. No? Huwag po na complacent. No? Busog na ako eh. No? Hindi naman ako naaapektuhan ng todo. Pero mas maganda, no, na tayo ay mulat. No? At maganda na no man is an island. No? No, I remember when Robert Redford died. No? A lot of celebrities and even simple people, no, gathered. And then when they sang, you can see an anthem of unity among them. And I hope we Filipinos, we gather together.
No? Iba-iba man ang ating kultura, iba-iba man ang ating reliyon, iba man ang ating profesyon. No? Let us have a voice, no? An anthem of voice, no? In unity, to say no to corruption, to stealing. No? One of the 10 commandments of God, thou shalt not steal. And we should also be saying, we are our brothers and sisters keepers. Meron po tayong pananagutan, no? Sa isa't isa. No? We are meant to be men for others. No? Hindi po tayo parang sa sarili lang. No? Kaya nga meron tayong charismatic groups, meron tayong community. No? Meron tayong apostolate, St. Peter community. How to spread the word of God, even in terms of live stream, Talita Kum Healing Mass. No? We are not only saying, Lord, heal me, but we are saying, Lord, heal me, and heal also my brothers and sisters in faith. God is so good. Sabi, kung ang Diyos ay kontento na sa buhay, bakit pa siya naglikha ng mga tao at mga bagay na nakikita natin? Kasi gusto niya ibahagi ang kanyang biyaya, ang kanyang happiness. Kaya sana tayong lahat as we celebrate our 45th anniversary, let us continue to draw others to Jesus. Meron po tayong CLSS, meron po tayong mass wedding, even mass baptism, no? Binyagan ng bayan. No? Meron po tayong involvement, no? Livelihood and scholarship ni Tatay Francisco Bautista Foundation. No? Gusto natin, kung aangat ang buhay natin, layunin din natin umangat ang buhay ng kapwa natin. No? Huwag lang po tayo ako. No? I remember the late Jaime Cardinal Sin, the one who ordained me at Manila Cathedral 34 years ago. Sabi niya, ang hirap ng pagiging Kristiyano. Ang dami kasi dito sa Pilipinas, nagtatrabaho sa mining industry. This is mine, that is mine, those are mine, everything is mine. Lahat matakaw, lahat makasarili. Pero ngayon, tugunan natin, ano ba ang pagiging Kristiyano? Ang pagiging Kristiyano may pakialam. No, ang Kristiyano may mali dapat itama. Meron akong pakialam sa kapwa ko. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe
our YouTube channel, like, share, and hit the bell.